Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan. At ngayon tatalakayin natin ang paksangang paggamit ng luya para sa kalusugan ng bato. Naniniwala ba kayo? Ang murang luya na nabibili sa palengke at laging available sa bawat kusina ay ang numero 1 tagapagligtas para sa humihinang bato ninyo. Ngunit ang malungkot na katotohanan ay 90% ng mga pasyenteng may sakit sa bato at diabetes ay gumagamit ng luya sa maling paraan. May mga taong pagkatapos gumamit ay tumataas ang blood pressure. Mayroon namang nagiging mainit ang bato at lalong humihina habang ginagamit ang luya ay ginto para sa bato na tumutulong maalis ng toxins. Mabilis itong nagpapababang creatinine kung gagamitin sa tamang oras at tamang dami. Ngunit kung gagamitin sa maling oras, ito ay nagiging lason na sumisira sa katawan. Kaya paano natin gagawing gamot ang luya na maglilinis ng bato? Mawawala ang pag-ihi sa gabi at bula sa ihi sa loop lamang ng isang buwan? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 6 na paraan ng paggamit ng luya na aking natutunan sa loob ng 35 taon bilang isang doktor. Sinasabi ko ito upang maunawaan natin na hindi lahat ng bagay na masustansya ay maaring kainin ng basta-basta. Pakiusap, panoorin ninyo itong video ng mabuti. Kapag nabanggit ang luya, naalala ko kaagad ang kwento ni Mang Tony, isang dating pasyente ko na 62 taong gulang. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas, lumapit si Mang Tony sa akin na may matinding pagkabahala. May type 2 diabetes na siya sa loob ng 10 taon. Ngunit kamakailan ay nagkaroon ng komplikasyon sa bato. Ang creatinine level niya ay umabot sa 140. Binala na siya ng mga doktor na nasa threshold na siya na stage 2 kidney failure. Ang pinakamahirap ay ang pag-ihi sa gabi. Sabi niya, gabi-gabi siyang gumigising ng 4 hanggang 5 beses. Kakapikit pa lang niya ay nahihina naman siya. Ang ihi niya ay punong bula at matagal mawala parang bulang beer. Laging malamig ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang nga paa. Noon ay balak na ni Mang Tony magpa-dialysis dahil sa takot, ngunit matapos suriin ang kanyang medical record at pulso, nakita kong malala ang paginang kidney yang niya at labis na naipon ang lamig sa kanyang bato. Pinayuhan ko siyang kumalma, sundin ang kanyang nga gamot, at itinuro ko sa kanya ang paggamit ng luya. Ang luya ay isang napakalakas na pampalakas ng yang sa traditional medicine. At alam niyo ba, matapos lamang ng 1 buwan na paggamit ng 3 sa 6 na paraan na ibabahagi ko, tumawag si Mang Tony sa akin na masayang-masaya, "Dok, nakatulog ako ng tuloy-tuloy mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Hindi ako gumising kahit 1 beses. Nang nagpa-laboratory test ulit siya, bumaba ang creatinine niya sa 110. Hindi ito himala. Ito ay ganap na mekanismong siyentipiko. Ang matagal na diabetes ay nagpapalamig sa bato, nagpapalit sa mga daluyan ng dugo. Ang luya ang mainit na apoy na nagpapabuhay sa bato, nagpapaluwag sa mga daluyan ng dugo upang mas mahusay na makapag-filter ng dugo. Malamang ay nagtataka kayo ngayon. Kaya paano ito gagamitin ng tama, Dok? Kainin ba ng hilaw o luto? Huwag kayong aalis sa screen. Sasagutin ko iyan ngayon. Bago tayo magpatuloy sa mga paraan, gusto kong lubos ninyong maunawaan kung bakit nakakapagligtas ang luyang bato. Kapag naintindihan ninyo, maniniwala kayo at makakakita kayong resulta, mga kaibigan. Ang ating bato ay parang isang water filtration plant. Kapag may diabetes o high blood pressure kayo,
ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato ay tumitigas at lumiliit, hindi nakakarating ang sapat na dugo sa bato. Kaya paano makakapag-filter ang bato ng toxins? Kaya ang mga dumi tulad ng creatinine at urea ay naipon sa katawan. Sa luya, may dalawang mahalagang sangkap na mas mahalaga pa sa ginto na tinatawag na zingerone at sogaol. Ang zingerone at sogaol ay nagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo at anti-inflammatory. Kapag kumain kayo ng luya, ang dalawang sangkap na ito ay gumagana bilang isang tagapaglinis ng daan. Nakakatulong ito na palawakin ang nga daluyan ng dugo sa glomeruli. Pinapataas ang daloy ng dugo sa bato. Mas maraming dugo ang dumadaloy. Ibig sabihin, mas maraming dumi ang nafi-filter ng bato. Mas mabilis na nailalabas ang toxins sa ihi. Hindi lang iyan, ang luya ay mayroon ding napakalakas na anti-inflammatory effect. Ang mataong nakakakitang malabong ihi na may bula ay senyales na nasisira ang glomeruli. Tutulungan ng luya na pagalingin ang mga pamamaga na ito. Ngunit mga kaibigan, ang gamot ay epektibo dahil sa tamang dosis. Ang luya ay napakainit kung labis ang paggamit. Magdudulot itong constipation, dry mouth, at tataas ang blood pressure. Kaya ano ang tamang dosis? Ngayon, simulan na natin ang unang paraan. Ang pinakasimple na magagawa ng lahat bukas ng umaga upang pasiglahin ang bato. Paraan 1, katas ng luya sa umaga. Pagising ninyo, pagkatapos ng mahabang gabi, ang mga organo sa katawan, lalo na ang bato, ay nagpapahinga pa. Sa oras na ito, nagsisimulang dumami ang yang energy ng kalikasan. Mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga ay ang oras ng tiyan. Ito ang tamang oras upang magbigay ng mainit na enerhiya sa katawan. Marami sa inyo ang may ugali na pagising ay umiinom agad ng malamig na tubig. Ito ay lubhang nakakapinsala sa bato. Ang malamig na tubig ay pumapatay sa apoy ng bato sa sandaling magsimula ito. Sa halip, sundin ninyo ang resipe na ito. Unang hakbang, kumuha ng isang pirasong sariwang luya. Hugasan ng mabuti. Mahalagang paalala, panatilihing buo ang balat. Ang balat ng luya, tinatawag sa traditional medicine na hungbi, ay may epekto na diuretiko at nagpapabawas ng pamamaga. Nakatulong na balansehin ang pagiging mainit ng loob ng luya. Pangalawang hakbang, magiwa ang nga 3 hanggang 4 na manipis na hiwa. Katumbas ang nga 3 hanggang 5 gramo ang luya. Huwag gumamit ang mas marami. Ang labis ay magdudulot ng panlup na init. Pangatlong hakbang, durugin ng bahagya. Ilagay sa tasa. Lagyan ng 200 ml na mainit na tubig. Pangapat na hakbang, takpan ng mahigpit at hayaang magbabad sa loop ng 10 hanggang 15 minuto upang lumabas ang lahat ng essential oil ng luya. Inumin ng paunti-unti habang mainit pa ang tubig. Panatilihin ang ugaling ito araw-araw tuwing umaga. Kahit isang tasa lamang nga mainit na tubig na may luya, ito ay parang isang kuryente na dumadaloy sa gulugot, nagpapagising sa buong sistema na paglilinis na bato na nagpapataas ng inyong pagiging alisto at nagpapagana sa bato ng epektibo sa buong araw. Kung ang unang paraan ay isang magaan na pag-ehersisyo, ang pangalawang paraan na sasabihin ko ay makakatulong sa inyo na mag-detox ng mas malalim, lalo na para sa mga may kidney stones o kidney sen. Paraan 2, luya at kalamansi pinaksamang detox formula. Maring medyo kakaiba pakinggan, tama ba? Ang luya ay maanghang at mainit. Ang kalamansi ay maasim at malamig. Magkakabangga ba ang dalawang ito? Sa katunayan, ito ay isang perpektong kombinasyon para sa bato
Ang kalamansi ay naglalaman ng maraming sitrate, isang sangkap na napatunayan ng siyensa na may kakayahang pigilan ang pagbuo ng calcium stone sa bato at maaari pang tunawin ang maliliit na bato kapag pinagsama ang luya na nagpapataas ang daloy ang dugo. Sa kalamansi na naglilinis, ang calcium deposits, mayroon tayong napakalakas na formula para sa paglilinis ang glomeruli. Gayunpaman, napakahalaga ngang paraan ng paghahanda. Kung mali ang paghahanda, mawawala ang lahat ng epektong kalamansi. Unang hakbang ay brew pa rin ang luya sa mainit na tubig tulad ng paraan 1, 3 hiwa ang luya plus 200 ml na mainit na tubig. Pangalawang hakbang, hintayin lumamig ang tubig na may luya sa humigit kumulang 40 grad Celsius. At kapag mainit ngunit hindi nakakapaso, sa puntong ito, saka lang pigayin ang kalahating sariwang kalamansi, mga 2 kutsarita ng katas ng kalamansi. Mahalagang paalala, huwag na huwag pipigayin ang kalamansi habang kumukulo ang tubig dahil masisira ang lahat ng vitamin C at mahahalagang enzima sa kalamansi at magiging mapait pa ang kalamansi. Inumin ang pinahalong ito sa umaga o sa kalagitnaan ng hapon. Ang sariwang asim ng kalamansi na sinamahan ng maanghang na lasang luya ay napakadaling inumin. Isang maliit na paalala, ang may malubang sakit sa tiyan o gastric ulcer ay dapat uminom nito pagkatapos ng almusal, mga 30 minuto. Huwag inumin habang gutom na gutom. Ang dalawang paraan na nabanggit ay nasa anyo ng inumin. Ngunit may ilang mga pasyenteng umiihi ng maraming bula, umihi ng protina. Kung ganoon, ang paraan 3 ang sagot para sa inyo. Paraan 3, luya at luyang dilaw, turmeric, anti-inflammatory para sa glomeruli. Marami sa inyo ang nagme-message sa akin na nagtatanong, Dok, bakit puno ang bula ang ihi ko nitong mga nakaraang araw at matagal mawala? Mga kaibigan, iyan ay isang red flag. Senyales na nasisira ang glomeruli filter at nagkakaroon ng pamamaga na nagiging sanhi upang lumabas ang protina sa halip na manatili sa dugo. Kung hahayaan ito, mabilis itong magdudulot ng kidney failure. Sa puntong ito, kailangan natin ng napakalakas na anti-inflammatory agent upang ayusin ang mga butas sa filter na iyon. At iyan ay ang curcumin sa luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay may dadalingin ang mga sugat, habang ang luya ay tumutulong na dalhin ang luyang dilaw sa bato ng mas mabilis. Ang resipe, kumuha ng 1 kutsarita ng turmeric powder, mga 3 hanggang 5 gramo, eyebrow kasama ang 3 hiwa ng dinurok na luya at mainit na tubig. Kung maayos ninyong nakokontrol ang inyong blood sugar, maaari kayong magdagdag ng kaunting pulot pukyutan upang mapataas ang antibacterial properties. Maaari ninyong inumin ito sa tanghali o hapon. Hindi lang ito mabuti para sa bato, kundi napakabuti rin para sa tiyan at kasukasuan. Kagagaling ko lang sa pag-usap tungkol sa pag-inom ng luya, ngunit paano naman ang nga taong may mainit na katawan, may singaw sa bibig, at takot uminom ng luya dahil baka makapimplas? Huwag mag-alala. Ang paraan 4 ay isang paraan na hindi kailangan inumin at magpapalusog pa rin sa bato. Itong paraan na ito ay lubos na gusto ko. Paraan 4, pagbababat ng paa sa tubig na may luya. May kasabihan ang mga matatanda noon. Dahil sa talampakan ng ating paa, mayroong yongkwan at point. Ito ang panimulang puntong kidney meridian. Isipin ninyo na ang paa ay ang ugat ng puno at ang bato ang dahon. Kung gusto ninyong maging berde at malusok ang dahon, kailangan ninyong diligan ang ugat. Ang mga taong madalas umihi sa gabi, 3 hanggang 4 na beses sa isang gabi, at laging malamig,
ang mga kamay at paa, takot sa hangin at lamig, ay dapat na sundin ang paraang ito. Paano gawin? Kumuhang isang pirasong lumang luya, mas luma mas maganda, hugasan ng mabuti, durugin. Ilagay sa kaldero at pakuluan sa 1,5 hanggang 2 litro ng tubig. Dagdagan ng 1 kutsarang asin. Pakuluan sa loob ng mga 5 minuto upang lumabas ang essential oil ng luya sa tubig. Ilagay sa palangana, lagyan ng malamig na tubig upang ang temperatura ay umabot sa mga 40 hanggang 45 grado Celsius at sapat na malalim upang matakpan ang mabukong-bukong. Ang tamang oras, dapat ninyong ibabat ang inyong paa mula 8:00 hanggang 9:00 ng gabi. Ito ang oras kung kailan pinakamahina ang kidney meridian at ki at kailangan itong palakasin. Ang oras ng pagbababad ay nga 15 hanggang 20 minuto lamang. Hanggang sa maramdaman ninyo ang init sa katawan at bahagyang pawis, saka ninyo itigil, patuyuin ang inyong paa at matulog. Pinapangako ko sa inyo, kung tuloy-tuloy lang ang pagbababad ng paa sa tubig na may luya at asin sa loob ng 1 linggo, mas magiging mahimbing ang inyong tulog. Ang bilang ng pagising para umihi sa gabi ay kapansine-pansing mababawasan. Mabuti ang pagbababad ng paa. Ngunit paano naman sa pang-araw-araw na pagkain? Mayroon bang masarap at mabuti para sa bato? Sasabihin ko sa inyo ngayon sa paraan 5. Isang napakasimple at tradisyonal na ulam. Paraan 5. Kalabasa at luya soup. Marami sa inyo ang may ugali na balatan ang luya bago durugin at ilagay sa sabaw. O lutuin ang luya ng sobra kaya nagiging durog, mali ito. Dahil nawawala ang lahat ng mahahalagang medicinal properties. Para gawing tonic ang inyong pagkain para sa bato, subukan ninyong magluto ng kalabasa at luya soup. Ang kalabasa ay may malamig na katangian, nagpapalamig, naglilinis ng init, at nagpapadali sa pag-ihi, nakakatulong mag-alis ng sodium at labis na asin sa katawan, binabawasan ang pressure sa bato. Ang luya ay may mainit na katangian. Kapag niluto ang kalabasa na may luya, mayroon tayong napakagandang balanseng at yang. Ang kalabasa ay nagpapalamig ngunit hindi nagdudulot ng lamig sa tiyan dahil sa luya. Ang luya ay nagpapainit ngunit hindi nagdudulot nege tuyo at init dahil sa kalabasa. Paano lutuin? Balatan ang kalabasa at hiwain sa tamang laki. Lutuin ang sabaw na may giniling na baboy o pinatuyong hipon. Kapag luto na ang sabaw, patayin ang apoy at saka ilagay ang luya na nahugasan, dinurok kasama ang balat, takpan sandali at saka ihain. Ang paraan ng pagluto na ito ay nagpapanatili ng sariwang essential oil ng luya. Dapat ninyong kainin ito ng 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo. Masarap at magaan sa tiyan at nakakatulong pa na malinis ang bato ng dahan-dahan. Ipagpatuloy ninyo ang panunod dahil ang huling paraan na ito ay napakahalaga para sa mga madalas sumasakit ang likod at nananakit ang tuhod dahil sa mahinang bato. Ang paraan na ito ay direktang kumikilos sa labas at sa bahaging bato. Paraan 6. Luya compress sa balakang. Ang ating bato ay matatakpuan sa bahaging balakang sa magkabilang gilid ng gulugot. Kapag mahina ang bato, madalas ninyong mararamdaman ang sakit at pananakit sa bahaging ito, mahirap yumuko at tumayo. Marami ang dahil sa matinding sakit ay bumibili ng kolpatch o nagpapalamig ng yelo. Mali ito. Nga kaibigan, ang pananakit ng likod dahil sa mahinang bato ay dahil sa lamig. Kailangan nating gumamit ng init upang gamutin sa bahaging ang balakang. Mayroong mingmen akupoin, ang pintong ang buhay, ang pagpapainit
sa bahaging ito ay direktang nagbibigay ng enerhiya sa apoy ng katawan. Paano gawin? Kumuha nga 200 gramo ng sariwang luya, tinatad o hiwain ng makapal. Pahaluin sa isang dakot ng asin. Ilagay sa kawali at iprito ng mainit. Kapag naamoy na ang bango, no luya at pumutok-putok ang asin tapos na. Ibuhos ang pinahalong ito sa isang makapal na tuwalya o tela na bag. Itali ng mahigpit at ipahid sa bahagi ng balakang sa makabilang gilid ng kidney area. Ipagpatuloy ang pagpapahid at dahan-dahang igalaw. Kapag lumamig ang bag, iprito ulit para uminit. Gawin ito gabi-gabi ng mga 15 minuto. Mararamdaman ninyong mabilis. Ang bato ay nagiging mainit at mas mahusay na gagana. Gayunpaman kailangan kong bigyang diin ito. Ang luya ay mabuti, ngunit hindi ito para sa lahat. May 3 grupo ng tao na dapat iwasan ang luya o gumamit ng may labis na pag-iingat. Pakinggan ninyo ng mabuti. Kung kabilang kayo sa mga ito, baka lalo pang lumala ang inyong kalagayan. Sa medisina, walang gamot na miracle cure para sa lahat. Ganun din sa luya. Kumuha kayo ang papel at lapis at isulat ang 3 bawal na ito. Makataong may mataas na lagnat o heat stroke. Sa oras na ito, ang temperatura ng katawan ay labis na mainit. Ang pag-inom ng tubig na may luya ay parang nagdaragda ng gasolina sa apoy na maaring magdulot ng heat shock na mapanganib sa buhay. Mga taong may dumudugong almoranas o nakdurugo, may nosebleed o may malakas na pakdurugo. Ang luya ay may kakayahang palawakin ang gadaluyan ng dugo at pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo. Ang paggamit ng luya sa oras na ito ay magpapalakas ng pakdurugo at mahirap itong pigilan. Huwag na huwag uminom ng luya sa gabi pagkatapos ng alas 9 ng gabi. Ang klasikong kasabihan, sa umaga ang luya ay parang ginseng, sa gabi ang luya ay parang lason. Bakit? Sa gabi ang yang energy ay pumapasok sa loob upang magpahinga ang katawan. Ang luya naman ay nagpapalabas ng yang energy, nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapasigla ng nervous system na nagdudulot ng insomnia at nakakasama sa atay. Sa gabi, dapat lang kayong magbabad ng paa sa tubig na may luya para sa panlabas na paggamit. Huwag na huwag itong inumin. At ang pinakamahalagang bagay, ang luya ay isang pandagdag na pagkain, hindi ito kapalit ng gamot. Ang maumiinom ng gamot para sa blood pressure o diabetes na iniresetang doktor ay dapat pa ring inumin ng regular. Huwag makinig sa sinumang nagpapayo na itigil ang gamot at uminom lang ng tubig na may luya dahil ito ay napakadelikado. Marahil ay naiisip kayo ngayon kung kabilang kayo sa mga bawal. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang maliit na tip upang maging pinakamabisa ang paggamit ng luya. Mayroong isang hindi mababagong prinsipyo sa pag-detox ng bato. Dapat may sapat na tubig bilang solvent. Umiinom kayo ng tubig na may luya upang pasiglahin ang bato na makfilter ng toxins. Ngunit kung kulang ang tubig sa katawan, ano ang fi-filter ng bato? Parang bomba na tumatakbo ng walang tubig, masusunog ang makina. Kaya gaano karami ang sapat? Ang tamang formula para sa mga pasyenteng may sakit sa bato, kung hindi pa malala ang kidney failure na kailangang limitahan ng mahigpit ang tubig, ay 0,4 litro ng tubig para sa bawat 10 kilo ng timbang katawan. Halimbawa, kung tumitimbang kayo ng 50 kilo, dapat uminom kayo ng 2 litro ng tubig araw-araw, kasama na ang sabaw, luyati, at filter water. At tandaan, uminom ng paunti-unti.
Huwag ninyong inumin ang isang baso ng tubig ng isang lagok dahil biglang mapupuno ang tubig ang bato. Tataas ang pressure at hindi ito maganda. Kaya, ngayon ay ibinahagi ko sa inyo ang 6 na lihim sa paggamit ng luya upang buhayin muli ang inyong bato. Masyadong maraming impormasyon. Ngayon ay ibubuod ko ito sa isang checklist upang madali ninyong matandaan at sundin. Ang inyong schedule ng luya para sa malusog na bato, umaga, 7:00 am. Uminom ng isang tasang mainit na luya tea o luya at kalamansi, luya at pulot pukyutan, o luya at luyang dilaw. Tandaan, gumamit lamang ng 3,5 gramo ng luya, mga 3 manipis na hiwa, lingguhan. Isama sa inyong dieta ang 2,3 beses ng kalabasa at luya soup, kasama ang balat bawat linggo. Gabi, 8:00 PM, ibabad ang paa sa mainit na tubig na may luya at asin ng 15 minuto bago matulog. Kung masakit ang likod, mag-compress din ng luya at asin sa balakang. Ang mga golden na dapat gumamit nito agad. Mga taong madalas umihi sa gabi at hirap matulog. Mga taong laging malamig ang mga kamay at paa. Mga taong may bula sa hingunit wala pa sa huling yugto ng kidney failure. Sa 6 na paraang ito, alin ang sa tingin ninyo ang pinakamadaling gawin? Ang pag-inom bang tea o ang pagbababad ng paa? Pakiusap mag-comment kayo NG numero 1, 2, 3 sa ibaba NG video para malaman ko. Gusto kong malaman ang inyong mga nakasanayan upang mas detalyado ang maibigay kong payo. Mga kaibigan, ang bato ay ang ugat nga buhay. Kung malusog ang bato, malusog din ang tao at mabubuhay ng matagal at masaya kasama ang mga anak at apo. Ang pag-alaga sa bato ay hindi kailangan ng mahal at komplikadong bagay. Nagsisimula ito sa maliliit na luya sa kusina. Ngunit kung gagawin sa tamang paraan, batay sa siyensya, napakahalaga na nito. Ginagawa ko ang mga video na ito ng buong puso upang matulungan ang mas maraming tao hanggat maaari upang maiwasan ang sakit ng pagpapadialysis na masakit at magastos. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, pakiusap, bigyan ninyo akong like at ibahagi ito sa inyong matatandang kaibigan at kapamilya. Isang pagbabahagi ninyo ay maaring makatulong sa isang tao na makatulog ng mas mahimbing ngayong gabi. Ngayon, ako si Dr. Lorenzo Mendoza ay nagpapaalam at binabati kayong isang payapa at malusog na bagong araw.